kailangan Aprobado. approve ng state. Yes. Oo. Yes. So, yung buong documentary, parang parang filmless film festival na walang film. Sige, Kasi pindutin mo. hinaharas lang sila ng ano. Live na. Oh, how interesting. Oo, ganun. Huwag mo natin pansinin yan masyado. Basta mag-episode na tayo. Okay. Ayun. Pang members lang naman yan eh. Kung meron na. Kasi Ayan. 8 o'clock pa natin sinabi. Pero napaga tayo. So, may nakapasok na. Wala pa. Wala pa. Yes, please. Nabasa mo yung Pabalik utak tayo ko. sa usap. As in, eksaktong yun talaga. May bagong lahat. Naka-record na tayo, di ba? Bumili na kayo muna dito. Mag-order kayo sa akin ng Sige. Well, water lang naman yung otak daing naman. sa Bayao Mini Mart. Yan. Siguro within ano lang, Binyan, San Pedro, Santa Rosa. Pakita mo, sir. Wow! Oh, yan. It looks so yummy! Yan, OTAP. Yan, OTAP. Siyempre, dahil galing tayo basura Cebu here? din, Or local inside Cebu. lang? Pero siyempre, dito na sa Luzon ginawa yan. This one? Yan. Sorry. Yung otak sa Cebu, yan ba yung kapangalan ng sikat na banda? Ano ba yung... ano yan? This is for you, ah? Ano yun? Water, Ramon. Ay, thank you. Anong sikat na banda na ang brand otak? Shamrock. Shamrock. Ah, Shamrock. Oo, yung Shamrock. Oh. Diba So, kaya yung Shamrock, ano? Oo. O, may ginawa ka bang Shamrock? Hindi ako nakagawa. Yum. Ang dami din na yung mga ginawa rin tayo, no? Lagyan mo ng water. Puro bandab ba? Okay, Hindi na tuloy. Thank you. Hindi na tuloy. Ano po ba yung mga ano natin? Ako 25 years ko ata. Oo. Well, di ba? Oo, 25 years na yun. Homie mo ba yun? Kasi Yung ako 16? Oo, homie ko yun. Yung bago pa yun sila sumikat, nilala ko na yun. Oh, talaga? Oo. Kaya pala namin. Taga Fine Arts sa, Cebudoy. At saka hinahanap ko yung footage na namin, tatrabaho pa tayo sa NU107. Pinapunta ako ng Cebu para kunan yung mga eksena. May interview ako ni Budoy eh. Hindi po sila gumagawa ng ako sa M16 noon. Parang nagsisimula-simula pa lang. Saan mo sila kalala? Tapos, meron din akong video kung saan mga nagpa-practice yung urban dub. Papadala ko sa'yo. Hindi yun, nahanap ko yun. Saan sila nagpa-practice? Sa Backyard Studios. There's in K9. Napuntahan natin yun. Oh, dahil kumain tayo doon. Tayo magkasama na tayo nun eh. Oo. Tapos nag-hotdog pa tayo kasama sila Gab. Oo, yun. May footage. Hindi pa sila urban dam doon. Puro bandab na. Urban dub. Pinuntahan namin yung backyard, yung may recording May studio. recording studios. May masarap din na... May tambayan eh. Tambayan, tapos may pagkain din sila na... Si Jeros, doon natin una Jero. nakilala sila Jeros, Dolino. At saka yung iba pang mga banda. Dami mong kilala sa buhay, ano? Wala eh. Kalap Human Facebook ka, ano? Oo nga, marami kang kilala sa buhay. Hindi nga, di ba? Parang human Facebook ka. Wala, gala lang talaga. Mahaba The tambay. human Facebook. Ganun. Basta art. Basta may gallery yan. Basta may banda yan. June sa Bayton. Tama. Tambay lang, gano'n. Common friend eh, no? Bawa, nasa gallery ka. Friend po ako ni June. Kilala ko yun. Lahat sila ganun eh. no? Lahat dyan sila. Si Sabayton, si Bayaw. Gusto mong dumait sila sa'yo. Pag binanggit mo si Mag-name June, drop ka. magliliwanag yung mukha nila. Si June. Oo nga. Lalo lang tayo. Well, actually, nasa Kalat lang. Espanya ako, tapos biglang random talaga. Si June. Si June na naman yung connection. World class. Ibang klase. Nasa Spain, sa Barcelona. Ay, sorry, sa Madrid pala. Pero Jel, gusto kong puntahan talaga yung Spain. Panalo ang Espanya. Siyempre, yun yung natin eh. As Yan yung, in- pakita mo yan, Rekdi. Pakita natin yung Ang dumi-kami ko. Ay, yung Maraming maganda sa Spain. Bocapul. Maraming maganda. Tapos magandang babae, marami talaga. Oo. Tapos magandang tanawin, marami din. Kaya yun yung kung bakit tayo naging Pilipino. Exactly. Yung pangalan Pilipino dahil parang sa- nostalgic ito. Oo eh. Ito yung diksyonaryo nung... Maraming mandurukot ba doon? O sa Italia yun? 1800. Sa Italia yon. Oo. Sa Italia talaga. Sa Sa Spain, Rome. wala mababait. Meron din, pero di tulad sa Italy. Ibang level yung Italy. Yung mandurukot doon, foreigner o taga doon? Taga doon. Correct din, may luma pa dito eh. Parang mga 17 o 16. Vocabulario, Di lengua Tagala. de la lengua Tagala. De la lengua Tagala.
Maraming salamat sa Espanya sa pagkalipusta ng mga ninuno natin. Ano? So, yung ibang Spanish, nung pumunta ka Tayo. doon, dahil Chabacano ka, madali mo na siyang naintindihan. Malaking advantage. Malaking Yung pagiging advantage Chabacano. ang pagiging Chabacano. May intindihan mo kasi yung root word parehas. Kaso, kapag nagsalita sila ng mabilis, tapos hindi ka talaga nag-aral ng Spanish at all, mahirap pa rin kasi nagko-conjugate na yung mga verb, tapos parang malilito ka. Pero, kung babasahin mo lang, magigets mo. Pag sinabakano mo sila, Magigets nila. Tsaka Magigets may nila. marami pa yung word na hiram lang din natin sa Spain, Yes, di ba? yes, na nasa Tagalog. Dalawa lang yung dalawang lugar lang sa Pilipinas ang Chabacano magsalita. So, Cavite, Cavite and City, Zamboanga. tsaka sa Talaga? Zamboanga. Cavite? Cavite Cavite meron. City. Pero Wow. iba ang Chabacano nila. hindi compatible sa inyo. Parang ibang dialect ng Chabacano. Pero ang naging origin nun ay Zamboanga rin ba? Zamboanga. Zamboanga yung Espanyol talaga eh. Pero Yung so may Cavite, mga Chabacano from Zamboanga na nag-transplant sa Cavite. Naiintindihan ko rin kung bakit Cavite City. Kasi port din yata siya eh. port area siya. So nag-stop din dun yung Galion, I think. Di tsaka yung Pero yung mahabang... last is Zamboanga. Di, yung habaan ng Cavite, di ba? Doon pa rin ang Doon din yung nagkaroon ng gera yung mga Chinese at saka mga Spain at saka mga Pilipino eh. Sa Cavite. Yung sa Paranaque na yan, part siya ng Cavite, yung Don Galo. Ang ganda nun. Kasi si Don Galo, siya yung nagpanalo. Siya yung local warrior. Siya yung local warrior na sino to? Si Yung Andrew. Chinese. Hindi. Dongga. Sino yung Chinese, yung si Limahong. Tinalo niya si si Limahong the Pirate. Tinalo niya si Limahong the Pirate kasama nung mga hindi pa parang hindi ko alam kung anong tama no? Kaya, si Andrew itong mga rapper ko, may dugo kami ng Gidong Galo. Don Galo. Ilabanan namin yan, foreigner. Tapos umalis sila, pumunta sila ng mga Pangasinan. So maraming nagkaroon ng Chinese descendants. Ngayon ko lang nalaman yung may Chabacano sa Cavite. Talaga? Today lang. Today years old. Meron. And Nalaman ko din din sa TV5 nung ako ng Good Afternoon Presinto. Chabacano sila magsalita. Chabacano. Pero unti-unti na rin nawawala kasi siyempre dahil tumatanda na rin siguro. Mga matatanda na rin din yata ni Chabacano. I-correct tayo I-correct tayo sa mga taga Cavite. Gusto ko City. malaman yung parang difference. Maraming differences. Like, maraming ways na kapag nagsalita sila, para sa amin, oh my gosh, sobrang wrong grammar. Pero sa kanila, tama yon. Tsaka nung pumunta Malamang ako sila sa doon inyo may wrong grammar yung mga... Pero for us, Zamboanga, parang, bakit sino nagsulat niyan? Mali-mali. Pero yung pala, Caviteño, Chabacano pala yon. Kaya parang, Ano ba sabihin ng Chava? Kano? Chabacano is parang Chava. Ano ba yung Chava? Hindi, isang word lang talaga siya, Kasi diba Chabacano. parang Elcano. Chabacano. Hindi, derogatory siya actually. Amerikano. Parang So, salitang yung balbal siya. Chabacano, parang balbal. Oo. Salitang balbal siya. Oo, parang ganun, parang balbal. Balbal na Spanish. So, parang tayo, yeah, Chabacano, pride. Pero if you say Chabacano, parang derogatory So, siya. pinaghalo siya ng local language at saka ng Spanish language. Local languages, so Ilonggo, Bisaya, Tagalog, and dominantly Kasi Spanish. sa Zamboanga, halo-halo dyan, may Ilocano dyan, tsaka Cebuano na salita eh. Wala akong alam na Ilocano, pero Bisaya, yes. Pero sa Mindanao, maraming Ilocano eh. Saan? Talaga? Sa Mindanao, oo. Hindi ko alam yon. Kasi di ba sa history natin dati, Oh. yung parang nung time na yon na parang pwedeng mag-migrate yung mga tao doon para magkaroon ng tao yung land, parang gano'n. Sa Mindanao? Sa Mindanao. Particular sa mga Sultan Kudarat, mga ganyan. Nag-import ng mga Ilocano. Nag-import Tapos sila. parang sila doon, Nag-resettle. Nag-resettle sila doon. Maraming Ilocano sa Mindanao. I really didn't know this. Kasi parang, Nasalita na kasi yung airpods ng nanay ng anak ko, taga Mindanao, pero Ilocano sila. wow! Oo, taga Wow! Butuan sila. Abutuan, okay. Tapos Ilocano yung nila, yung Ilocano yung salita nila. Wow. Oo. Kasi parang the peninsula of Zamboanga, di ba, Norte, Sur, lahat yan, Bisaya. Yung city lang talaga yung Chabacano. Yung Chabacano. Everyone else is Bisaya. So, wala akong naging encounters with any Ilocano at all. Ever. Tsaka yung Kuratsa sa inyo lang yun, di ba? Yes. Ano yung kuratsa? Yung crab.
Ano siya, para siyang crab na Parang lobster. para siyang Mukhang lobster alien. na Or the nakadapa. crab. Masarap siya. Naka-flat siya, di ba? Parang flat yung ano lang. Parang flat yung likod niya. Hindi siya yung round na ganun. Parang pa ganun. Parang cone. na Hindi pa flat. ganun. Pag So ganun. baka galing din doon yung kuratsa. May nakikita Kasi na may naman sayaw ako na kuratsa eh. dito sa Sayaw, mga yung sulat. kuratsa yung nilalagyan ka ng... Kuratsa. Nilalagyan ka ng pera. Iba. Lalagyan ng Oo, pera. oo. Hmm. Yan. That's Masarap din kuratsa. yan. The one, Parang wala sa Maynila Sayas. yan. Doon lang yan. Doon lang yata Doon lang yan, siya eh. na-harvest sa Mindanao. Correct tayo, baka mamaya may mga ibang lugar may kuratsa, di ba? Hindi ko alam kung na-farm yan. Pero naturally, sa Sulu Sea. southern seas natin yan. So siguro Davao will also have. Pero sa Zamboanga madami. Zamboanga, Basilan, maraming kuratsa. Pero ano na rin yan, malapit na maging endangered. Yung kuratsa. Kasi overfished. Oo. Pero masarap ang kuratsa. Tapos linalagyan niya ng alabar sauce. Nakakailan na tayong, feeling ko 3 ng sulat na religion ang nagiging hadlang. Tama. Or isa sa mga issue ng hindi pagkakatuluyan. Ngayon, dito sa listahan dito ng mga email, meron na agad ako nakikitang title ay Divided Divided by faith. Divided by Faith. No. Gusto nyo ba uli ng isa pa? Sige! Why Bakit not? hindi? Bakit hindi? Oh, siya. It's a real Kaya topic. titignan mo natin kung biyag nila mga. Sandali. Okay lang. Kaya. Ayop. May picture pa ng... Lukso ng D. Dagat-dagatang A. May mga picture pa. Siyempre. Ba... Saan na nalalagay din to? Dear MMK, shout out kay Direct RA, DJ Angel, Boss Monra, and Bayaw June. Tama. Itago nyo na lang ako sa pangalang Pasimuning, 41M. Ay, daran na 30, 40 pa nga. My story is during my college days. Isa akong student taking up computer science. Naging classmate ko sa isang subject si Joanne. Maganda, matalino, Dean's Lister. Taking up psychology. If I recall correctly, I got her mobile number from one of our classmates. Nagsimula kaming maging mag-text mates. Kahit mahal magpa-load noon, ay ginagawa ko para lang makatext siya. Smart ako and globe siya. Ganda! Pinagos ang inter-networking. Wala pang only text noon. Kailangang magpa-load ng 300 pesos. Ayan, may picture, may insert pa siya ng picture ng card. Oo. Oo. Baka tinago niya yung card. Tinago niya yung card, hindi maka-move on. Memories ng huling text. Pero nung una, unlimited ang text, di ba? Hindi naman piso-piso. Pero globe to globe yun. Yung unang pasok ng Okay. text. Oo. Okay. Pero tuwing magkikita kami in class, ay natatameme ako dahil maihiyain ako in real life. And hindi rin kagwapuhan. Pero pwede nang pagtyagaan. Napapatawa ko naman siya sa mga jokes ko, kaya maybe we became closer. We meet up sometimes in school festivities. Pero palagi niyang kasama ang best friend niya. Na babae o lalaki? Itago na lang natin sa pangalan, Ate Shena. Diba? Okay. Parang ano pala yan Babae naman. So, One Ate time, Shena? magkakasama kami with her chaperone. Nagpaalam si Joanne na mag-CR. Then, kinausap ako ni Ate Shena. Ano? Nililigawan mo ba si Joanne yan? Bakit hindi mo pa rin tinatanong? Mahinang klaseng nilalang. Sabi Bakit niya, parang pong pagong yung boses mo? Ate Shena Kung pag-umay, kiko matching yan. Hindi ko matching mo to. Oh, si Ate Shena Mga bata. Ano, nililigawan mo si Joanne yan? Parang pailalim kasi baka marinig ni Joanne wala akong masabi at napangiti. At naputol ang usapan namin nang dumating si Joanne. The night ended nang wala na naman akong nasabi dahil nandyan si Ate Shena. We consistently text kahit good mornings, good night, and random stuff.
naging open din siya sa mga private matters in her life. So I think palagay talaga ang loob niya sa akin. If wala akong lakad every Sunday, I go to church by myself. Though not consistently, then from afar, nakita ko si Joanne. Hindi ko nalapitan dahil sa hiya. I texted her once, I got home. Sinabi ko sa kanya, Uy, nakita ka sa simbahan. Uy, nakita kita sa simbahan kanina, kaso nahiya akong lapitan ka dahil you're with your friends. My heart sank from what she told me next. Ha ha ha! Kamukha ko lang siguro. Di kasi ako nagsisimba doon kasi hindi ako Catholic. Yan. Siya pala ay isang itago na lang natin sa religion na may mga spaceship. I know, binabasa ko lang po. I know na magiging mahirap ito. I like her a lot. I think she likes/like me too. Or probably I'm just delusional. But I started to ghost her little by little. Eh, nilayuan. So, natakot siya? Parang. Okay. Or na off. Alam ko, she won't give me out. Ano? Alam ko na she won't give me out her faith for me. And I'm not against spaceships, but I can't convert myself as well due to personal reasons and dahil paborito ko ang dinuguan. Maybe we had a chance if I sacrificed my faith. Maybe I had a chance if I asked her out. We had chemistry. Nagte-text pa rin kami paminsan-minsan. But I stopped being sweet. Totally naputol ang communication namin. Are you okay? Naputol ang communication namin nang ipabura ng naging girlfriend ko lahat ng babae na pangalan sa address book ko. Joanne is married now, so am I. Hindi doon sa nagpabura ng number ni Joanne. Wishing her happiness in life and have kids. Sayang ang lahi mo. Tapos may pray icon. Till next time mga Lods, try ko ulit sumulat ng liham. This time doon naman sa isang Born Alive. May isa pa siyang adventure doon sa Born Alive. Sincerely yours, Pasimuning. Shout out din sa mga cats ni Direct RA. Cue Music, The Shot by Pedicab. Ano ba yung The Shot by Pedicab? Yung ginawa natin ng yung pangalawang kanta ng Monra Musikahan. The Shot pala yung pamagat no. At saka ginamit natin yung sa TFTFZ or X. Dami kasi. Tama. So, Copy-paste ba yung payo natin galing doon sa mga nakaraang sulat? Pero meron naman eh, mga... dito MMK kasi magka-text lang sila eh. Parang di naman, Di niya lang pinursue, di ba? hindi niya lang, Hindi naman talaga sila muntik. Oh, hindi sila Hindi muntik. sila muntik. Or Pero maybe sa may tingin- chance. Sa tingin nyo ba lahat ba ng member ng church na yan, hardcore, na Karamihan. pasikretong pag-ibig, hindi nila ano? Feeling ko meron namang... Ako may experience Meron ako din. sa ganyan eh. May naging girlfriend ako ng high school. Ano eh, spaceship eh. Pumasok ka ng spaceship. Hindi, parang... Nagpaano ka? Hindi, Nagpaano iba. ka? Pero kasi meron kami nung org na mandudula ng tundo. Yung teacher namin, ano eh, taga-spaceship din. Mapanitik tsaka mandudula ng tundo. So doon kami nagpa-practice. Spaceship. Spaceship. Di ba pwede sa loob? Sagradong sa kanila yun. Nagpa-practice sa, hindi, doon sa compound. Okay. Compound. Okay. Kailangan ako doon sa... Tapos, yung parang girlfriend ko na yan dyan ako unang nasapak ng mga taga, Spaceship. ng mga taugama. Ano may nalaman lang? Ano, ba't may frat? May frat. Yung pala may nangliligaw din sa kanya. Tatagama. Taga-taugama. So, sinapa ka. Sinapak ako, tapos naglalakad kami. Spaceship Tapos din yung tatagama? parang inabangan kami sa labas ng Tondo High School. Yung tatagama spaceship din. Hindi yung taga-spaceship. Dapat sinabi mo, pare,
Pareho tayo ng sitwasyon. Oo. Wala tayong pag-asa dyan. Tapos, Exactly. parang, siyempre, maglabas namin, parang hinawakan na ako sa kamay. Tapos maya-maya, parang sinapak na ako dito. Tapos mula noon, wala na. Ayoko na mga taga-spaceship. Pero di naman kasalanan Bakit ng hindi naman? spaceship eh. Kasi, ano rin eh. Graduate rin ako, tapos third year yun eh. Third year, tapos ako fourth year. Parang. Ba't sinisip mo sa spaceship? Wala Kaya kinalaman. nga. Wala namang kinalaman doon. Kinuwento ko lang. Okay. Pero malabo pa rin unless nga sasakay ka talaga dun sa spaceship. Hindi, balik tayo sa sulat. Okay, sige. Balik tayo sa sulat. Sabi ko lang parang okay lang naman yung magkarelasyon ng mga wow, di ba? Ayun, no? Wow. Hindi niya ganun kagusto si Joanne. Nako. Ito na naman. Tingin nga niyan. Nako. Wala na mo kagusto. Pero bakit si kay Joanne tutupi? Ba't di si Joanne yung tumupi? Ganun sa kanila eh. Walang, sa Katoliko, freestyle tayo eh. Sa bagay. So, syempre, Flexible tayo. pwede naman yung isikreto muna eh. Pag boyfriend lang Baka kayo. trial period. Kasi baka hindi naman talaga kayo magkatuluyan. So, bakit pa? Oo. Speaking of yung mga relihiyon, alam nyo ba na very recently, like parang days ago lang, si Father Francis ay nakilala ng Vatican. Well, again? Again, oo. Dahil sa kanyang mga ecological projects ng Don Bosco. Wow. Kaya as in, ganun ka panalo yung mga nagawa niya for the environment sa mga eskwela nila na kinilala siya ng Vatican. O, Sir teka. Francis, shout out! Father Francis, congrats! Galing Galing nyo, kahit kailan. ako sa Don Bosco. Talaga? May mga nagpadala ng super thanks dito sa chat natin. Mga members ito. Si Benignos. Benignosi. Si Benignosi. Benign nose. 2 Australian dollars. Si Mr. Chester Dison, 250. Pa-fan sign daw, Ernie. Sa live Screen cap ngayon? mo na lang. Ito, mag-smile, extra smile. Oh. Galing sa live ngayon, direct? Oh, ayan. Screen cap mo na lang yan. Yan na yun. Alright. At saka, si Cryptopi. Ano sabihin to? K-Y, ano yan? Ano sabihin niya? Sabi ko ba naghahanap ko? Nothing. Cure toppy. Oh, laro kayo ng magic cards. Bawal. Hello sa lahat ng mga channel members dyan. Oh, gusto niyo namang basa agad na. Next agad. Gusto ba ito? Kaya anong payo natin? Wala. Wala. Okay lang siya. Wala. Huwag Sure ka lang. sumakay sa spaceship. Hindi nga siya. Kahit di mga siya eh. Ano yun? Again? Alive again? Meron din siyang experience noon. Hindi rin niya nakatuluyan. Ang hilig niya pala dati sa... taga-spaceship din, naging MMK. Layon. Open-minded lang ako. Siyempre gusto kong Sinalala mo pa nga sa akin yung nanay eh. Nanay? Naging magkaibigan kami nung Muntik maging kami ng diba? magkapatid. Brurats Panahon ng brura. Tama. Totoo ba yan? Tama. Nakakatawa yun eh. Ikaw si Tado. Oh, bubuksan ko to ha. Ito may sana mabasa sobrang MMK story ko. Tingnan muna natin kung biyag nila bang to. Iniisip ko rin yun. Pero syempre nasa mind ko lang. Hindi ko na sinasabi. Ito nga. Ito ba biyag nila bang para sa inyo? Yan, biyag nila bang yan. Okay lang yan. Biyag nila bang kaya. Kaya ni Angel eh. Ikaw. Brewster daw siya eh, Brewster. Ako, alam mo naman ako, magbang ako sa magbabasa. More space. No? Yung gano'n. Yeah, yung... Walang Mamaya. Okay, kumusta mga Brewsters? Tago nyo na lang ako sa pangalang Gigi. Super fan ako ng Strange Sige lang. Brew at Contrabando shows nyo. First of all, thank you kasi may bago kayong segment na kaabang-abang. Hindi to segment, show to. Oo, tama. Gusto ko lang i-share ang story ko way back 2010 to 2014. Promise, gagawin kong maikse. Pero hindi siya maikse. Sige, okay lang. Unang trabaho ko noong 2010 sa office sa Mandaluyong as a data encoder.
Enjoy yung work ko kasi yung mga best friends ko ay mga office mates ko din. At napakagandang training ground ng company para sa mga newbie na naghahanap ng office work na walang experience. Medyo sablay nga lang pagdating sa payroll system kasi para kaming mga construction worker. Walang payroll system sa bangko yung company namin. Bakit? Kaya ang ending, pag sweldo na, kailangan Pipila. namin pumunta ng admin office Ah. para pumila at kunin ang sahod na nakasobre. Ba, old school. Parang nila nakuha ng liwanag yan ah. Oo, pabali. Pabale. Curtain. Nakakainis kasi abala to. Pero hindi ko alam na dito ko pala makikilala ang taong magpapangiti at magpapahirap sa akin. One time, nakapila ako para kumuha ng sahod. Kasama yung mga friends ko Pila din? na nakapila din. Pila din si oo. ate? And then, nakita nila si ate girl. Oo. Ah, Baka accounting. Maputi, medyo matangkad, at napakaganda sa aking paningin. Pumilit agad ako sa mga tropa ko, pre, ang ganda nun, no? Kilala nyo yun? habang tagapagmana yan. Wala may-ari. Tanging tagapagmana. Ah. Oo nga, siya yung may-ari ng kumpanya. Tapos, narinig ng ibang office mates ko at sinabi na ang pangalan niya ay L. Parang Stranger Things, no? Short Si L. for? Kaya lang, L lang. Magkakabatch daw sila sa school at sabay-sabay silang pumasok sa work na to. After that day, hindi ko na makalimutan ang mukha niya. Pagpasok ko kinabukasan, nagtanong agad ako kung anong department niya. Good thing is same department kami, pero nandun siya sa kabilang building. Since sobrang crowded na sa building namin. Malaking kumpanya to, di ba? Several buildings. Pero Walang walang, system nila. pero walang payroll. Dole. Oo nga eh. Nakakadole-dole. Tama. Naalala ko bigla na minsan may mga papers na kailangang ihatid sa kabilang building. Lagi akong nagpe-presenta para gawin ito para lang makita siya. Pagpasok ko pa lang ng building B, siya na agad ang hinahanap ko. Hanggang sa dumating yung araw na nagkaroon na ng chismis na crush ko si L. So nahalata siya. Lumipas ang mga araw, dumating ang pinaka-hinihintay kong araw sa work na nag-announce ang admin na pagsasamahin na ang aming department sa iisang building. Yun. At doon na nga ako nagsimulang magparamdam. Nalaman ko na NBSB, so no boyfriend since birth, pala si L. Nakakausap na ba niya or nachismis lang niya? Eh, di ko alam, di pa implied kung nakausap niya ba or chismis lang Parang to. hindi pa. So, nalaman ko na NBSB pala si L at isang devoted Christian na may kuyang pastor. Okay. Okay? Sobrang kabaligtaran ko kasi madami akong bisyo, yosi, alak, computer games, bihira magsimba. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Tinuloy ko ang plano kong manligaw. Niyaya ko siya lumabas one time. Pumayag siya, pero dapat kasama yung BFF niya. Na okay lang naman sa akin. Ang problema lang libre ko pati yung BFF niya na malakas kumain. Nung, nung napansin ko na magaan na yung loob niya sa akin, Modus operandi. dumiga na ako sa kanya kung pwede bang maging kami. Biglang pumasok ang bagong problema at nalaman ko na meron pala siyang hinihintay na lalaki na manligaw sa kanya. Kumbaga yun yung first crush and love niya. Hindi pa din ako natinag, na-challenge pa nga ako kasi gustong-gusto ko talaga siya. Lumipas ang mga buwan at taon, bigla na lang niyang nalaman na yung hinihintay niya pala na guy is may girlfriend na. Yung inaabangan niya, abangers din. Abangers din. Exactly. Sobrang nalungkot siya at nagkwento. Siyempre, ako naman, sa loob-loob ko, eto na yun. Tinuloy-tuloy ko yung panliligaw na halos umabot ng 1.5 years. Dumadating na nga ako sa point na gumawa ng scrapbook ng mga memories namin as a birthday gift sa kanya. Sobrang effort ko to the fact na
hindi ako artistic na tao. Natuto na akong magsimba sa Christian church dahil sa kanya. Okay? Siyempre, may iba ding umaaligid sa kanya at alam ko din na pumapayag siya na sumama pag niyayaya siyang kumain sa labas at magsimba. Pero alam ko sa sarili ko na malaki ang lamang ko dahil matibay na yung pundasyon na nabuko. Dumating na yung araw na nag-serious talk kami. Ang sabi niya sa akin, gusto niya na akong sagutin, pero may kondisyon. Kakalimutan ko lahat ng bisyo ko, especially Yossi. Dito nag-alangan ako kasi hirap sa akin na gawin to at pagkasama ko ang mga tropa, hindi ko talaga mapigilan. Doon ako napaisip sa sarili ko, parang magiging mundo ko siya once na maging kami. Pero sinubukan ko pa rin. Ginawa ko yung gusto niya kasi gusto ko siya. Yun. Kinakaya ko naman. Kaya parang nawalan ako ng gana kasi habang nagbabago ko, tuloy pa din siya sa pag-entertain sa other guys. One time, tinanong, pero okay lang yun, dude. Kasi Naliligaw good ka pa naman eh. influence, tsaka magandang pagbabago naman sa sarili mo yan eh. Hindi ka naman nawawalan. Parang nagbabago ka for the better. Tsaka di pa sila. Tsaka di pa sila. Pero ang tagal na niyang naniligaw ah. One time, tinanong ko kung magsisimba siya. Sabi niya sa akin is hindi. Since masama daw yung pakiramdam niya. So ako, since natutuwa ako mag-church, pumunta ako kasama ang tropa ko at doon ko nakita siya nakasama yung other guy. Sama-samaan lang ng pakiramdam. Oo. So, sinungaling din si Girlie, no? Oo. Nakakit Christian. Ayaw sa kanya nun. Ayaw sa kanya Ayaw. nun. Sana diniretso na lang din siya. Oo. Dapat Diba? ka magbago. Hindi ko sinabi o binanggit sa kanya to. Ang alam ko lang, nasaktan ako kahit hindi naman kami. O at least aminado siya, hindi naman sila. Nakapag-isip-isip ako na parang hindi tama yung ginawa niya. So lumamig ang pakikitungo ko sa kanya. Siya naman, bigla siyang naging papansin. Kasi nararamdaman niya na hindi ko na siya masyadong binibigyan ng atensyon. Ganon? Hindi ko matiis ang mga ngiti niya, pero naiisip ko pa din na parang hindi ako magiging masaya na maging kami. Hanggang isang araw, sinabi ko sa kanya na ayoko na, parang hindi tayo bagay. Doon na natapos yung pagiging close namin at hindi na kami nag-usap. I-fast forward, nag-resign na ako ng 2014. Almost 3 years ko siyang niligawan, pero hindi naging kami. After ilang years, nalaman ko na lang na nag-asawa na siya at yung napag-asawa niya is yung guy na umaaligid nga sa kanya. Yung sinama niyang magsimba. I guess so. Medyo disappointed lang ako kasi yung guy na yon is lasingero at maoy. Ano yung maoy? Maoy. Maoy? What's that? Lasing. Lasing. Yung Lasing. sa maoy yung... Nagwawala. Aksitado pag nalasing. Maoy pala tawag doon. I've never Sinamay mo heard pa this. eh. Maoy. Siguro nagawa nung guy na magbago para sa kanya. Ako naman, may long-time partner na ako ngayon. 7 years na kami masaya. Pero minsan, naisip ko pa din, what if naging kami? Pastor kaya ako ngayon? Ha 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 ha. Salamat at more power sa YouTube career mo, Sir R.A. Tama. That's it. Okay. Si Gigi. Hindi sila MMK. Hindi naging sila, pero munti ka na. Kasi parang 3 years na rin silang nagliligawan. Parang may Tsaka binigyan siya ng something. kondisyon na eto, pa-moving forward. Tsaka ito, yung letter sender, voluntary siya yung nagdesisyon na ayoko dito. Wala akong mapapala Oo, rito. bumak-out siya. Sinungaling. Oo. Ipokrito. Pasimba pero... Kasi magsisimba, yung pala kasama magsimba, di ba? Oo, tapos, bakit hinahanap ako nung mawawala na ako. Tapos nagkatuluyan pala sila nung sinama niyang magsimba. Di ba? From the comment section, hindi naman yata kailangan magpa-convert agad. Pwede namang BFGF lang muna. May nabasa ako dami ko lang sa Reddit. Yung si Bob, isang teorya, si Bob Ong daw. Hindi sila taga-earth.
Yan yung spell. Di ba may black Meg sila to, Regdi. black Sakto lang. follow? Yan. Oh, siya. Okay, O siya, magtubig muna tayo. review mo tol. Baka alam mo na, topic na. Ilayo nyo nga sa akin to na ano ako eh, nararabbit hole ako eh. Rabbit hole. Ako parang kambing hole eh. Parang kambing na nguya-nguya eh. Apo. Ay, Diyos ko Lord. Parang mahaba to, Regdi ah. Mas mahaba Palitan niyo kung mahaba. Mas mahaba yung akin kanina. Sige. Muntik maging kami letter, a beautiful memory. Okay. Hi, RA. Sana mabasa nyo ang letter ko. Isa sa mga entry ko sa personal journal ko about certain girl na bahagyang sumusulpot sa buhay ko. Gusto kong i-share sa inyo, RA, June, Ramon, Erning, enjoy reading. This happened in 2003 or early part of 2004. I was still in high school, puberty days, at maraming pagbabago sa akin, no? Both physically, mentally, and emotionally. Dahil inom na nga, Okay. High school ka mo. Natulagan siguro para sa isang batang tumatawid pa lang. Mula sa pagiging bata sa pagiging binata. I was one of the top students noon sa klase namin. Maliit na high school mula sa probinsya ang pinapasukan ko. I was nerd kid at gusto ko lang noon ay maging astronaut. Gusto ko lang noon ay maging astronaut at makinig ng mga rock songs sa MTV. May mga kaklase akong may mga boyfriend, girlfriend na sa bungang edad. Pero wala akong pake. I can solve quadratic equations. Wow! Okay. Pero pagdating sa pag-ibig, wala pa talaga ito sa kamalayan ko. Pang nasa talaga to. Oo. Anyway, isang araw, sabi ng advisor namin, mawawalan daw ng klase for 1 week. At need daw ng volunteers dahil may malaking event na gaganapin. Kung... Yan lang, putulin na natin lahat to. Nako, Diyos ko po. Ang ganda. Gusto ko na maging taong grasa. Mukhang ganun talaga yung destiny ko. Anyway, isang araw advice namin, mawawalan daw ng klase for 1 week at need daw volunteers dahil sa malaking gaganapin. Kung tama ang pagkakatanda ko, it was national level. Tama naman, di ba? Campus journalism event at ang mag-host ay ang province namin. Dahil sa mga students galing sa iba-ibang probinsya ang attend sa event, maraming participants ang dadating at isa sa mga napili ang school namin para maging sleeping quarters ng mga estudyanteng kalahok. Okay. Ang task namin, kahit kami ang mag-guide sa mga bisita para ihatid sila sa mga designated rooms para kaming mga bellboy sa hotel. I volunteered dahil wala namang pasok and pwede pa din makahingi ng baon after all dahil nasa school ako. It was good experience meeting other people that time. Nakakwentuhan ko ang mga bisitang teacher at super amazed ako na nanggaling pa sila sa malayong lugar like Visayas. Okay. Di ba? Di ba? So dito ko na siya nakilala, si Ate Girl. Natawagin na lang nating Meg. Si Meg, okay? It was Monday afternoon at wala na din kaming ginagawa. Napansin ko, one of the rooms noon ay naka-assign as medic room. Curious ako, kaya naisipan kong pumasok. May 2 students sa loob. Pero pumukaw sa mga mata ko itong si Meg na may stethoscope at blood pressure monitoring device sa desk niya. Doktor ba si Meg? Maputi siya, chubby, maliit, at wavy na buhok. Sinalubong niya ako ng magandang ngiti.
mahinahon na, "Hi," ang bati niya sa akin. Hindi ko alam pero parang bumilis ang tibok ng puso ko. Nervyos ba ito? Hindi ko pa man naiintindihan. Umupo ako at nag-hi din sa kanya. Tinanong ko siya kung kasama ba siya sa mga delegation. Turned out, nag-aaral siya sa same province din, mga 2 towns away lang sa school ko. Hindi siya part ng delegation pero pinadala siya para maging medic at first aid personnel throughout the week-long event volunteer. Okay. Okay. Volunteer din na kagaya ko. We spent next 3 days na lagi magkausap. Minsan mas madalas pa ako sa medic room kaysa sumama sa mga friends ko. I was one of the table tennis players noon sa high school. At napansin na din na hindi ako tumatambay sa table tennis room para maglaro. I felt like eto pala yung ma-in love first time. Moment of my youth. She's 4th year high school. Bakit may stethoscope? Kaya nga, may stethoscope. High school pa lang sila. Baka naman tinuturuan kasi first aid eh. Pero Diba? mag-stethoscope ka na? Oo, siguro dahil sa blood pressure. Okay. Good so point. blood Good pressure. point. Okay. Okay, she's 4th year high school that time. Ako naman Hindi ay pa ba uso 2nd year. Di ba uso yung parang obro na ano? Di, Baka hindi pa yun, no? So, 2nd year high school pa lang siya, 4th year si ate girl. Ang bata ko pa daw, sabi niya. Linulok ko lahat ang kaba at sinabi ko naman, kung di ka lang mas matanda sa akin, liligawan na kita eh. Wow. Diba? Max. Buong confidence kong sinabi na wala naman akong alam sa panliligaw talaga. I can still remember vividly kung paano siya ngumiti. Nakatutok ang mata niya sa desk niya at sabay tingin sa akin. Dala ng ngiting naglalambot ng tuhod ko. Wow. Sinusuntok niya ang braso ko at di ko alam ang ibig sabihin nun. Wow! Pag high school ka pala, talagang may ibig sabihin yun, no? Tama. It was Thursday evening at naglakad na ako pauwi. It means last day na kinabukasan ng campus journalism event. Di mapakali ang isip ko. Sinubukan ko matulog pero kabado. Mahilig ako makinig ng FM radio noon bago matulog. At tandang-tanda ko pa na nagpo-play ng radio yung How Did You Know na song. Hirap na hirap ako magbasa dahil sa mani. I felt every part of the lyrics, lalo na pag naalala ko yung smile niya sa akin. You have the most beautiful smile. Diba? Anong kanta yan? Anong kanta yan? Di ko rin alam to eh. How did you know? Baka yun, no? Okay. So, Pang JS from na kanta yan kaya nga. Dala, masarap ba ako? How did you know? I decided to confess the next day. Dala ang kumpiyansa sa sarili at emosyon na ngayon ko palang nararamdaman. Sabi ko nga sa sarili ko, if not now, when? Matatapos na ang event today, baka hindi ko na siya makita ulit. Pumasok ako sa school, nagpunta agad ako sa medic room pero walang tao. Nakita ko din na nag-aayos na ng mga gamit ang mga participants at isa-isa na silang umaalis pa uwi. Nag-ikot-ikot ako sa school, parang wala si Meg. Parang may mali. Lagi siyang nasa medic room. Dapat. I decided na magtanong-tanong. Nalaman ko na lang na hindi na pala siya pinapunta sa school dahil tapos na naman ang event kung tutuusin. Friday is para na lang makapag-prepare na umuwi ang mga participants ng event. I was heartbroken at natulala. Sa isip ko, the vivid memory ko sa kanya, yun na pala ang huling pagkikita namin. Hindi na pala kami makapag-usap ulit. Hindi ko na pala magawa ang plano kong makapag-confess ng feelings ko sa kanya. Kapag naalala ko si Meg, it reminds me that it was the first time na may ngumiti sa akin ng ganon. At simple gesture na tumutunaw ng puso ko. Yun. Unfortunately, hindi ko nakuha ang number niya dahil wala naman akong phone pa noon. Di pa uso ang social media. Lahat kumpiyansa ko nung araw na yon ay napalitan ng lungkot. Ang first love ko, ang first heartbreak ko. Love agad yan.
3 days lang. Ano? Tinitian lang siya. Parang hindi ata masyadong muntik yan, ano? Pero Years past na uso ng social media, hinanap ko siya pero wala akong makita. It's sad. Meg search. Wala kang pinili. Pinamabas ah. ilang libo. Ilang libo yun. No, may Meg pa na pang baboy. Bimig. Pero thankful ako sa alaala na iniwan niya during my formative years. For sure, kung totoo, send puppy love lang naramdaman ko noon. Yun lang naman. Tama yun. But it was beautiful feeling at the moment of your life na masarap balikan. Iba yata talaga ang kuryente ng teenage romance na di mo naramdaman ulit kapag umidad ka na. Kung nasaan ka man ngayon, Meg, salamat sa alaala and I hope you're doing well. And Paano kapag si Meg, iba na itsura? Yung pa rin kaya ang ano niya ngayon? Oo. Oo Reaction? nga, magandang point yan. Kasi marami rin akong kilala na parang sinasabi nila, dati crush na crush ko siya, tapos nung nakita nila ngayon parang, Ay! ay, oo, I wonder, no? Di ba? Sa... nag-share lang siya. Kaya dapat pinagtutuunan mo yung itsura mo pag tanda mo. Oo. Kasi para pag nakita ka ulit, ay, okay pa rin, ah. Oo nga, Kaya, parang, Ito yung ano, yung pangit dati. oh, ito yung pangit dati, oo. Parang the one who got away pala yun. Bigla, okay, gumanda. Oo. Pero pag wala namang pumansin, di okay lang. Oo, okay pa rin. Okay lang. Diba? Good for you. Pero ba, si Meg, di ba, ano siya, gandang-ganda sa ngiti niya. Tapos, first puppy love, ganyan, di ba? Paano pag si Meg, siyempre, tagal na lang, 2004 pa yan, nagbago na ugali, nagbago na yung 20 ngiti. years ago na. No? 20 years ago, oo. Diba? Parang, Ito ay yung hindi to totga. Ito yung sinasabi mo na affair that never was. Parang ganon. oo, tama, Oo. tama. Di nangyari, kaya Kaya siya na-romanticize. kaya may longing na, Oo. Pinultivate niya sa utak niya na, ay, At saka, magical. one-sided yun. Mamaya parang kaibigan lang pala yung tingin ni Meg. Pero sa kanya may ibig sabihin na. Maaari. O yun, si Meg na, parang gano'n na nga yung... Makatawa lang sa kanya. Bata. Sa kanya. Second year. pasok ba yan sa limerence? Wow, liver. Tama ba? Wow, limerence. Pasok ba yan dyan? Yung ano lang talaga, general idea ng parang fuzzy, warm. Pero wala, hindi naman muntik yan eh. Pero alam ko yung tinutumbok niya sa pagsulat dito na Meron lang Sayang. konsepto ng MMK, isang nawalang mapakagandang feeling na hindi tumuloy-tuloy. Yung kanya baka first baby step papunta doon sa Papunta ng pagiging MMK. sila na hindi pa quite nasa kategory ng sumali siya doon sa spaceship ng papunta ng Mas maganda na natapos sa ganyan, siguro. Mas maganda na natapos sa ganyan. Oh, kasi naging ano siya eh, naging parang Conceptual eh. Naging, concept na maganda. oo, na immortal. So, hindi siya natuloy sa... Pero sino tayo para magsabing malayo pa yan at saka maliit pa yan para 2026 na. 2004. Saka baka malay mo, 20 ma-recognize ni Meg na walang apelido. Oo. Hindi natin minamaliit to. Sinasabi natin na hindi siya katulad ng scale ng ibang MMK, pero yan yung feeling na sobrang lakas. Yan. Oo. Dahil hindi nag-materialize. Dahil di nag-materialize. Yun yung sikreto dun Baka eh. si Meg nanonood. Meg, Meg. Shit, Ano ako masabi sa Meg comment doon ah. section? ako yung may stethoscope. Hanggang ngayon, meron pa rin. Hanggang ngayon, suot ko pa rin. Oo. Sana makita niya si Meg ngayon. Balikan natin yung mga subakay. What if naging sila ng mga subakay? Kasi kung naging sila, baka naging bad ending pa. Hindi na siya sweet and fuzzy. Uy, meron din nagkakaanohan. Happy ending. Oh, happy ending. Tapos, pero hindi na rin Meron din, sweet and grabe, fuzzy. diba? Happy ending. Meron nga. Meron naman. Teka, meron tayong hihilingin din sa mga nanonood ngayon na i-like nila yung video ngayon, tsaka mag-comment. Kasi madalas nangyari, ang lakas sa live chat pag nagpe-premiere, pero dun sa mismong video, Wala. nilaangaw. Walang nangyayari doon. So, mag-comment kayo sa comment kayo section. ngayon. Hintayin natin. Maghintay tayo. Ito. Ayan. Hanggang i-like nila, hindi tayo tutuloy. Ayan, mag-comment kayo ngayon. Tsaka i-like nyo muna yung video. Pag hindi nyo nilike, di kami tutuloy.
maghihintay pa rin kami. I-like nyo na. So, hindi siya nawawala. Kaya nga, maghintay. Hintayin natin. Ayan. Okay, okay. Pakinggan nyo yung room tone. Pag ginagaya ko, nakakakita din. Oo. Okay yung Chigo dahil, alam mo yun, parang cool. Hindi na, ano. Pag nilike, lalo sa Nilike feed mo, ganun. yung... Mas likely lumalabas sa feed, ganyan. Nung tinitignan ko kasi yung analytics, sa ano tayo sa YouTube talaga tayo nadadiscrash eh. Ano ibig sabihin? Parang hindi siya na-recommend na ipapakita sa feed ng mga tao. So kahit na may 100,000 subscriber in channel, wala siyang sense, wala siyang no bearing talaga siya. Hindi ba kapag subscriber ka, may inform ka pag may bago? Unless i-on nila yung notification bell. Dun sa baba ng video yung may bell or dun sa channel. Pero hindi mismo. siya lumalabas sa suggested kahit na follower ka? Maliit yung chance. Tulad ng Facebook. Ang Facebook may ilang 100,000 followers ka. Pero pag nag-post ka doon, ang nasa-serve doon, a percent siguro na lang eh. Dati mataas yun. Dati nga mataas. Mga 10 years ago, mas organic pa. So kung nagla-like ka sa page na to, mas likely mo makikita yung nilike mo. Pero ngayon, wala, out the window na lahat yun. So hindi natin kayang talunan yung algorithm ng IG, ng Facebook, pati ng YouTube. So, ang gusto nila is mag-add. Parang ganun, mag-add Oo, kayo. oo. Pero kasi pag sinimula mag-ads, wala na, yun na yun. Oo. Markado ka na ito nagbabayad to. So, Oo. kalimutan mo na yung mga viral dreams mo pag ganun. Oo. So, Kasi hanapin na nila na nagbabayad ka na nagbabayad. tsaka, mag-ikot-ikot kayo doon sa channel. Ang daming mga laman ng channel na nasa kalalilaliman na mga related dito sa ginagawa natin. Tama. O, pati mga shorts. Yan, okay yan. O every 2 weeks na nga lang natin to, hindi ko alam kung anong araw to i-air eh. Dapat pang New Year dapat to December 31. Pero tingin ko kahit January na siguro to. Oy, Happy New Year! Happy New Year! Happy New Happy Year! New Year! Mga New Year's resolution. Kapag nyo, yung mananalo ng aircon sa susunod na episode. Mahaba ba ito? Biyag nila pang bayan? Hindi. Yan. Dikit-dikit eh. Ay, hindi. Mas mahaba yung sa amin. Mas mahaba yung binasa. Oh, yan. Direct, ikaw na magbasa yan. Ayoko magbasa. Ayun. Okay. Medyo ang sama ng delivery ko eh. Okay. Ako rin eh. Ito, Alright. yung believer. Huwag niyo po sana sabihin yung name ko or yung email. Hello, Direct R.A. Bayao June, Don Ramon, Ate Angel at Lord. Itong kwento ko ay patungkol sa amin ng kaibigan ko. Lalaki ako at ang best friend ko ay si Min. Si Min ay babae. Nagkakilala kami nung college through online dahil parehas kaming interesado sa art at parehas kami ng medium. May algorithm din eh, no? Pinagtagpo sila eh, art. Oo, art. Nasa same school kami pero different branch. Madiskarte ako kasi laki sa hirap. Isang kahig, isang tuka. Ika nga, kahit papano at may naipon at may pera, si Min naman yung tipong ng babae na palakaibigan, palaging nakangiti at talagang kabaligtaran po. Kasi negative akong tao. Need ko yung sadness para makapagpinta ako or makagawa ng illustration. Kaya somehow, magkasundo kami na parang magnet. Wow, opposites attract. Okay. Ano bang opposite ng sadness? So, I Hindi guess ba anger? optimistic? Ah, okay. Joy? Joy? Joyful? Eh, ang anger. Anger? Ano, parang triangle yan, no? Ano, Hindi parang ba pag anger complementary versus colors? parang Love. chill? Kalma. Love. Sige, love. Kasi parang I hate you versus I love you. Oo. Okay, okay. 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 Close kami, lalo nung makatapos ng college kasi malakas na ang loob lumuwas. Kumikita na, nakakapunta na sa mga gallery, museum, at nakakakain sa mga lugar na gusto namin. Purely magkaibigan lang talaga kami. Lagi namin sinasabi yun sa isa't isa kasi may mga times na medyo masyado nang mainit ang kwentuhan o medyo nagiging kampante na pero hanggang ganun lang. Madalas ako nanlilibre kasi medyo mas nauna akong makaipon at magka-work at saka lalaki ka. Sa bagay, hindi naman sila nagde-date. Fine. Pinapadalan ko pa siya ng pagkain sa kanila. Kilala ko na ang pamilya niya pero never pa ako pumunta sa kanila. Madalas, may BF siya and yung mga kwento niya about their relationship,
ay medyo off-putting sa akin. Laging ang kwento ay mayaman, gwapo, yung iba, tipo na almost perfect or too good to be true. And kahit yung sex life ay sinasabi niya. And almost every time na magkikita kami ay may iba pa siyang kwento about sa ibang lalaki. Okay siya. Siguro dahil sa kanya, kaya ako na-realize kung ano ba talagang gusto ko sa isang babae. Alam ko sa sarili ko na nagkagusto ako sa kanya pero every time na sinusubukan kong umamin, sasabihin niya kung paano siya tinatrato ng mga lalaki. Sa kama man o hindi. So, too much information. Parang TMI. ganon. Kasi may gusto siya. Okay. Nalulungkot ako nun kasi sa tuwing sasabihin ni Min sa akin na sana katulad mo yung makakatuluyan ko. Ay susundan din niya ng pero magkaibigan lang tayo At sa tuwing sasabihin kong alam mo palang di ka mahal bakit mo binabalikan? Ang laging sagot niya ay kasi gwapo, mayaman, dahil sa sex, etc. Ano kwento sa kanya yan? Ganyan? Kasi best friend sila Walang mali best siya. friend zone din pala to. Best friend zone. Yan Matsakit yan. And doon ko sasabihin, loko ka pala May mga times na gusto niya, May mga times na gusto niya ng sex with me. So parang sexaholic si ate. Ganun ba? At least Kasi parang ang dami niyang lalaki tapos parang pati best friend niya, patol. May napapanood akong ganyan. Na pelikula or totoong buhay? Partners for life. Partners forever. Partners forever. Pero namatay naman yun Ayaw nga pala. Okay. May mga may mga times na gusto niya ng sex with me. Siguro dahil bored or kapag medyo mainit ang kwentuhan namin. Pero hindi ako ganung klase ng lalaki. Yun. Mga ganyan talaga. Yan. Nakakapanghinayang kasi alam kong masarap siya. But still, ayaw kong sumobra. Nirerespeto ko yung pagkababae niya kahit na ganun siya magkwento about sa sex life or relationship niya. So, mahal niya. Mahal niya in other May words. ganyan. May ganyan respeto. Na parang, May respeto pakiramdam mo pag sinex mo, parang dudumi yung ano natin something natin Or parang pangit na start. Kasi Oo. parang it's going to be based sa physical and not on, parang feelings. Pero matagal na silang friends na may relationship ng develop. Pero hindi romantic. At least sa side niya, oo. Sa side niya, oo. Paano ba naman pag... Huwag na nga. Para kay ate girl, ang sex parang appear lang, gano'n. Baka parang appear lang O, di para kay appear ate. Sa kanya, iba Hindi. Sa kanya, Sagrado to. Operated. oo. Siguro ayaw niya maging ganun. Or ayaw niya maging one of the boys. boylets niya. Oo. Gusto niya something more than that. Tama. Tubong probinsya ako. Kaya pala. No. Kaya pala mas mas Sinagot puro. na. Laki sa hirap at mahigpit sa turo ng mga magulang ko. Kaya siguro iba din ang nakalakihang asal patungkol sa pakikitungo sa mga babae. Tama. Hindi porket laking probinsya. Yung mga sumunod, sige. Dahil din nakaka-conservative yun. Pero hindi dahil laking probinsya, conservative na. Oo, hindi Marami naman. yung mga probinsyanong malilibog din, di ba? Tama. Tama? Tama. Pero I guess, Yun ang hobby nila. Nakatingin si... Yung biyahe ko pa, di ba? yung mga taga Laguna, for Yung mga example, taga-Laguna, di ba? mga ano rin yan. Ang dami namang mga... Probinsya pa rin yun sa amin Kaya nga, pero Province of Laguna pa rin yun hindi porket Laguna, good boy. Hindi, yung mga malalayong probinsya na siyempre medyo Laguna, Metro Oo, di Manila. ba? Yung sa huling kwento, di ba? Sa bus pa nga Oo nga, papunta saan nga ba yun? Bicol. Bicol. Malawag. Malawag, di ba? Mga sinaunang... Yan, malayo din. Wala pa ata Malayo biyahe. wala pa tayong kwento galing sa Extreme North ata. Meron. May naalala ako, lawag. Tapos bumisita dito. Wow. Hindi ko matandaan. Ang dami, alam mo ba yung sulat natin nasa Hundreds na. nasa sa 13 episode, mga mahigit 50 na Mga 60 plus na yung mga nababasa nating sulat. Okay, asa na tayo? So sabi niya, sabi ko nga,
na-realize ko yung mga gusto ko sa babae dahil sa kanya. By the way, kahawig ko daw yung mga naging lalaki niya. Pati na din yung asawa niya ngayon, sabi ng girlfriend ko ngayon. Ha? Ha? Sabi ng girlfriend niya ngayon na kahawig niya yung mga naging lalaki niya. Sino si niya? Si letter sender, kamuka nung mga guys ni ate. Ni ate. Oo. Yung type niya. Kahit yung asawa. Pati na din yung asawa niya ngayon. Nag-asawa na. Yung kaibigan daw talaga yung type niya. Sabi ng girlfriend ko ngayon. Oo. Ha? Tinignan natin yung Instagram. So girlfriend niya yung So nakilala ng girlfriend niya ngayon Oo. yung best friend niyang babae Oo, na may asawa na. na may asawa na. Tapos sabi niya, ay kita mo, Ba itsura nito? love, parang kamukha mo nga yung mga naging lalaki niya. So I guess ganon. So ngayon, Things to na ano. baka May gwapis. Instagram si Junyan. So ngayong 2025, may anak na siya at ninong daw ako. Pero at the same time, nakatagpo din ako ng babaeng para sa akin na sobrang perfect. Halos 30 na ako at dumaan sa madaming pagkakamali sa buhay. Pero ngayon lang ata akong nanalangin sa kalawakan. Ni Miko Libelo. Sa kalawakan siya nanalangin. Ano? Nanalangin siya sa kalawakan. Yung kalawakan is like outer space. Oh. Siya yan. Artist. Artist. Nakita namin picture mo. Okay. Ito yung picture niya. Wag na! Gusto ka namin. Marami akong pagkakamali sa buhay pero ngayon lang ata ako nanalangin sa kalawakan na mabuhay pa ng matagal. Di ba? So parang sa outer space siyang nanalangin. Mag-ingat ka kung sa outer space lang. Basta wag kang sa... Gusto ko pang mabuhay ng matagal para mas matagal pa akong makapagmahal. Huwag kang gagawa ng mga bisyo, mag-yosi, ganyan. Ba't sasakay? Ba't kung sasakay? Di ba pag sasakay? Gusto lang niya mag-pray, manalangin. Sa kalawakan. spaceship. Kalawakan spaceship. Mas manalangin. Tsaka alagaan mo, kalusugan mo. Tigilan, may bisyo ka. Si artist, di ba? Siyempre, minsan stressed yan. Oo. Napaka-yosi yan. May kilala tayong ganyan. Oo, Di ba? na nag-quit pero bumabalik. Oo. Pero kailangan... Pero gusto niya rin si ate girl. Gusto niya according to him ngayon, na meet niya sobrang Lipas perfect. na, oh. So parang tapos na. So parang nag-get over na niya sa pagkakaintindi ko. Tama. Okay? At gusto niyang mabuhay ng mas matagal para mas matagal pa raw siyang makapagmahal. Full-time visual artist na ako ngayon. Graduate ng journalism. So wala na yung pera ko. Bakit wala na yung pera niya? Dahil naging journalist? Dahil naging artist. Dahil naging artist at journalist na hindi naman talaga nakakapagpayaman. Yung Okay, mga, ano fair niya, enough. Yung mga art niya, parang nakakayaman naman. Parang may market yung mga ganyang art eh, no? Meron naman. Inaantay ko si Bayaw June Yan. nung nakaraan sa exhibit para magpakodak kasi parehas kaming naka-line up. Pero sayang, busy siguro eh. Naiingit ako sa pagkakaibigan nyo. Next. Sana makapag-build din ako ng samahan na solid. Kasi mula pagkabata ay nakafocus lang akong makakain ng sinigang kahit isang beses sa isang linggo lang. Talaga? Wow. Parang tough life. Siya nga pala, napanood ko yung Brew Rats dahil sa pinahiram na CD at TV ng kaibigan ko nung nasa high school pa ako. Napanood ang Blue Rats? Napanood niya yung Brew Rats. Baka Strange Brew. Baka Baka Brew yung Strange CD. Brew, oo. Diba? Baka Naglabas si Strange Tado, Brew. diba? Yung third season yan. Oo. May napapanood ba sa Brew Rats? Well, nag-video ba tayo noon? Nagkaroon. Nung Nagkaroon padulo ng Brew Rats, na-invento yung Ustream. Nung konti. unang beses tayo nag-Ustream sa bahay dati, naisipan nating to dalin sa Brew Rats. And nagkaroon nga ata ng mga times na dala yung laptop at nag-Ustream tayo from U92. Oh. Feeling ko meron. Kasi nakita ko after nung una, several times pang nagkaroon ng upload ng mga Ustream. Okay. Well, astig. So, yun. Dahil sa pinahiram daw sa kanya na CD at TV ng kaibigan niya nung high school pa siya. Ha 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 ha. Ingat
ano ba yan? Ingat sa lahat. Nagdadalaga. Oo nga, nagdadalaga. Ingat sa lahat. The end. So, at least nakilala na niya ang kanyang woman of his dreams. And kinakwento niya lang yung best friend Saka okay niya. lang yun na nagkaroon ng maraming partner yung ano, kasi syempre single naman yun. Oo nga. Tsaka sex positivity na ngayon di ba? Hindi, lipas na yun. Oo. Pero, Gusto lang niyang humaba ang buhay niya para mas mamahal niya si Yung asawa niya. Yung bago asawa niyang, niya. yung Girlfriend o current- asawa? Partner. Current partner, asawa, girlfriend, tsaka yung art niya. Tsaka yung art niya. Ah. So, my best friend's wedding, di ba? Parang yung love niya, yung best friend niya, pero eventually, linet go niya rin. Tsaka, para sa isang taong, alam mo yun, wala siyang pagkain dati, gusto lang niya makatikim ng sinigang, makapag-art siya. Kasi usually ganun. Ah. Yung trabahong in demand, para sure ball, may makakain ako. Oo nga. Nakapag-art pa rin siya, di ba? Ganun, Tama. bibihira lang yung taong Bibihira malakas nga ang yun, loob. oo. Hmm. Kasi syempre, art risky eh. Hindi mo alam kung kikita ka o hindi. Oh, quick shout. Ito, galing to sa community page yung mga members mabilis na basa. Okay. Baka makilala mo sa exhibit yan. Pa-shoutout direct, 6th anniversary namin ng wifey ko na si Jasmine. Happy anniversary. Happy anniversary! Nasa Kamuning sila. Watching while nasa road trip date sa Tagaytay. Nice yan ah. Lamig po! Brrr! Malamig na sa amin Eto, next shoutout. Pa-shoutout mo sa aking S-Mish, Shara, more power, Direct RA, Mother June Angel, Lourdes, more MMA stories pa. MMA. MMK. Gulpihan yun. MMA. Shoutout sa mababangong Maginoo ng sukat at overbreak tips ng Tipanan Don Antonio. Long live mga young stana and happy holidays from SPO1 at SPO10 Shada. Okay. Ngayang sana. Sino Picture pa to? yan, picture. Ay. Sorry. So, ganito. Kudulo. Sino to? I finally got the merch from the Philippines. Ba, galing pa ibang bansa. Yung pinakauna nga lang. Si ano ba to? Si Odin Saison. Yan, isa sa mga early Mga channel members yan. early. Tapos swipe. Yeah. Ako naman. Ito, meron pa from Melbourne. From, The last one. ito si Benigno C. Napagalang Shawarat from Melbourne. Pabati po to all my kainta neighbors in Brookside. Good day. Mga kapitbahay mo. Tapos pa-shout out po sa amin ng aking Bebelin na si Alexis from Canada. Ba, Hindi ko na naman naabutan yung live, kaya team replay na lang ako mamaya. Merry Christmas, mga Brewsters. Hindi ako si Jeremy. Sabi nila pag mga artists at creatives daw, maraming kawirduhan. Ano mga quirks at kawirduhan ng bawat isa ang tanggap nyo kaya kayo tumagal ng ilang dekada? Okay, magandang question yun. Ano mga kawirduhan? Yung kawirduhan mismo ang nagpapatibay sa amin. Oh, I think that's right. Oh. Feeling ko mahalaga pagka nahanap mo yung mga creative soulmates mo. Marami yan, hindi naman iisang tao. Pagkabisado mo na yung nila, yung mga quirks nila na ganyan, kasama na yan sa allowance mo, kasama sa pagkatao nila yan. Hindi na yan dapat problema or ikasasama ang loob mo, mga ganyan. Kanya-kanyang topa. Baka yung pangalan katutuwa mo eh. Para yan sa mga mga bata pa siguro pero pag tumanda ka na parang pag sinabi nitong mga to, pag sinabi niya, ayoko, hindi ako pupunta o parang natamad ako, okay. Ganun lang kasimple yun, hindi na nakaka-bad trip. Pag sinabing masakit ang paa ko. Masakit tuhod ko. Masakit tuhod ko. Excuse number Hindi, pero kami ni Ramon, bata pa kami nun, may gano'n na. Excuse number 16, 32. Pero alam ko na yan, pag sinabi tinanong, pupunta ka sa ganito. Wala lang Sakit pa ako eh. Okay. Alam ko na yun na hindi ako pupunta, tinatamad ako. Hindi na dapat yun parang, ito, hindi pupunta. Parang ganun. Ano na yan? Parang... Sinabing sasakay ako ng spaceship. Okay na. Okay, next. Ay, taga lang. Paalala natin yung mga gustong yumaman sa pizza box na yan. Okay. Paalala natin yan. Paano mapanalunan to? Paano nga ba yan? Para sa mga members ba dapat? Members.
members at saka viewers. Hindi, pero dapat may mga, ganito, kailangan mayroong goal. Dapat may mag-member na X number of people bago natin yung i-raffle. Oo. Kasi, 1,000. Ilan na ba tayo? 56. So, 100 na lang. 100 na lang. Oh, tama. Pag umabot ng 100 yung mga members, Pag 100 members, gagawa po tayo ng ruleta para dyan. para dito sa painting ni Lord, ay drawing ni Lord dito sa pizza box. Drawing on paper, drawing Carton. on Cardboard. Walang laman, cardboard. walang laman na pizza, syempre. Bungo, bear na may buntot. Bawa Lapit ni, ba? Lapit Hindi ba? ba hindi ba to kay Dragon? Hindi si Five. Godzilla? Godzilla. Godzilla. Pwede Godzilla. 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 Oo, Godzilla. Si Godzilla. Oo. Pwede itong pa-frame na Yeah, nakaganyan. kaya nga ipapakapol natin kasi milyon ang halaga nito. 100 members lang? 100 members. Hindi, tama, madali. Nakailang members Okay na yun, okay na yung 100. Mahirap. Yung 50 nga, Nakailang member na ba tayo? 56 ata? 56. 54? Ganun. Kanina. Ito, obra ni Lord, irarapol natin kapag umabot ng 100 members yung channel natin. Member si Lord. Paano kung siya ang mabunot? Didonate. Donate yan. Oh, sige. Donate yan. Okay, may isa pa. Pa-shoutout po mga Lods. OG na bruho po ako. 69. Ano po ang secret nyo? Bakit parang hindi tumatanda itsura nyo? Hindi, yung generation natin, di ba sabi nila? Si Angel lang yun. Ikaw lang ata yun eh. Hindi. Angel lang yan. Ikaw Kahit lang. si Mama, sinasabi niya, si Ramon pa rin, si RA pa rin, yung from high Parang school. di ako nabanggit. Madilim kanina Dahil eh. hindi, kasi sa school. Malayo yung Ako forever 21 lang ako eh. Yung stoner kaya. Papakita ba tayo ng before and after? Yung pinaka-early photo na meron ako ninyo, lalagay natin sa... Di tayo magkakasama tayo doon sa yung pelikula mo, di ba? Meron tayong nakahiga pa si Ramon, nakaganyan pa. Saan yan? Yung black and white, yung sa, sa thesis natin sa Mall Fund. Mayroong picture na ganun. Yung Hindi days maalala. from the friendzone era. Yung June sa Baiton noon hanggang ngayon, yung pa rin. Yung walang bigote. Oh, yung made. Oo. Alam ko na nga, gawin kaya natin minsan, no? Alam mo, may mga nagbigay ng sticker, ganyan, marami. May goal. Pag narating, mag-aahit ka live. Ang ganda nun. Pero taasan naman The natin. price is right yan. Taasan naman natin, oo. Taasan naman natin. Ilan ka uli na guide? Tagal na. Oh, ito pa, last question. Ano yung pinaka-paborito niyong episode ng Strange Brew at bakit? Ay, maganda. Sinagutan natin last time yan. Hindi ko na nga maalala lahat ng episode ng Strange Brew, sa totoo Oh, na. kung ano na lang naalala mo. Ako, gusto rin ni Sir Chabet. Ano yung gusto niyo? Yung may plancha na may spaceship. Kaka-post lang nun. oo. Kaka-post lang. Maganda yun. Andun ka. Kaka-post lang nun. Yung Yung Ilonggo, Si Karen. si Honey Lem. merong spaceship yun. Kaya nga eh. May spaceship. Spaceship yun. Oo nga, no? At may mga alien. Plancha. Alien, Yun, Super art yun. tinatry ko alalahanin paano nabuo yun. Paano Super natin art yun. naisip yun. Kasi feeling ko kailangan lang natin bumuo ng episode dahil kailangan na mag-ere. Tapos may butal na segment na hindi nasama sa ibang episode. Kasi doon tayo sa lumang... Yung sa COD? Ay, oo. Yung Christmas display. Dito yun, sa may Cubao. Kubaw. Kasi yun lang yung parang part ng totoong episode. Ito Tapos yung the rest, Wala na, strange di ba? lang. Ito yung clip nun. Oo. Para sa mga... Siyempre, at saka yung Serena. Maganda rin yung Serena. Gusto ko rin yan. Maganda rin yung Serena. Tsaka gusto ko At saka rin yung... toothbrush. Yung toothbrush nyo. Gusto ko Yung rin yun. nag-aagawan kami ng toothbrush. Ang ganda rin. Yung nag-aagawan ng toothbrush, di ba parang, toothbrush ko to, toothbrush ko akin to yan. eh. Narinig ko yun kila Kay Raymond Red. Direk Raymond Red. Tapos kwento nila yun galing sa High School for the Arts. High School for the Arts. Feeling for the Tapos Arts. nakikinig lang ako nung kinukwento na to. Ang tawa ako doon sa kwento. Tapos parang Ang yun isang doon ang toothbrush galing lang yun. pala. Akala nila toothbrush nila. Oo. O kayo, sa comment section, anong paborito kong episode niyo ng Strange Brew? Ako gusto ko rin yung Ilagay sa inagaw mo ang comments. lahat sa akin ka. Yes. Panalo yun. Yung How to make a filmmaking. filmmaking. Nagbarilan tayo. Oo. Yung Tapos may mga- statua. Butchera kayo, sabi mo, Yung magumad ka, statua. tapos tamaan kayo, pinapakita pa natin yung ano. Yung squid. May, Yung squid. may dugo. Oo, ganda Oo. ba? Ano? Maganda yun. Nagpaputok tayo ng FX.
sa loob ng Furball compound. Kung Tapos, saan yung paggawaan dati ng funny comics. saka yung mga nasa Dyaryo. kabilang opisina, yung mga nasa dyaryo, naglabasan, takot sila. Kasi may nagbabarilan. Kasi may nagbabarilan. Eh, panahon yun ng medyo kaguluhan Ano, ng EDSA era 2. yun. At saka, EDSA 2. ang dyaryo nun ay Pinoy Times ba? Parang gano'n ako. Basta Sila ano yung yun, tumitira kay dati, kay Erap. Erap. Kaya naglabasan yung sila. praning na praning. Kasi parang sorry, hindi kami nakapagpaalam na mapapaputok pala kami dito. Tapos yung binabaga ng kotse, yung mga gulay. Ano maalala yan? Marami piniprint dun eh, di ba? Hindi kasi nag-upscale ako, ina-upscale ko yung mga episode. Tsaka chika-chika magazine. Chika-chika magazine. Yung women's magazine, saka mod. Wala na bang mod? Wala. Alam ko yung mod eh. Yung women's magazine. Doon Malaki yun piniprint eh. kung saan yung football, Malaki. kung saan tayo nag-shoot. Ah. Favorite, may nasabi si Benigno C, favorite ko yung may tubero. Tapos nakipag-shakehan si Tado kasi hindi sila naghugas ng kamay parehas. Ilang tubero ba, appearance si tubero? Feeling ko 3 at least yung naalala ko. Yung nahulog, yung orthopedic, yung binobosawan ng rambutan. At saka yung nagbara yung toilet. Madaming okay eh. At saka yung hinaghagi sa kulungan ng sabon. Tapos may motor. Maraming mga episode dyan na hindi ka nakakapalabas yan. At saka kung marami na akong hindi maalala eh. Ako marami na akong di maalala. Ako rin. Pero nare-refresh ngayon dahil in-upscale ko. Ginagawa kong 1080. So, nate 1080 na yung mga At saka ano eh, 5. 2001, ilang years na yun. 25 na next year. 25. Next Imagine that, 25th anniversary ng So tingin ko yung parang matapos yung parang remaster. Tagal na. Feeling natin Yun tayo na yung nga. cool na artist nung time na yun, eh, no? O di nga natin conscious sa ganyan, eh, no? Wala lang, eh. Gusto natin gumawa, eh. Kung nagkaanak tayo, 25 na siya ngayon. Nagtatrabaho Ano na. na yun? Pag-away na Masamang tao na yun. Oo, nakipag-away na sa magulang. Ano na yun? 25. Argumento na yun. 25 Nasa comment years. section yun. Youngstaan na. Sana. Baka hindi ba mas matanda sa youngstaan na yun ah. Hindi, nasa comment section na yun, nag-rage bait. Hinihate tayo. Nag-hate tayo. 25 years. Hayo. 25 years. Wild. Alain mo yun? Ang tagal na. 25. Hindi matanda tayo pala. Kasi nung magto-20 yung Strange World, parang, 20 years na. Wow. Nung una nga, nung nag-10, parang, wow, 10 years. Oo nga, wow, 10 years, 10 grabe. years. Ano yun, Pero ano pa yun, 2011. Parang bago pala yung mga cellphone, parang unti-unti pa lang tayo nagkaka-cellphone nun, eh. Naalala ko. Cellphone, Na may camera. Cellphone ko na lang, Na may 7610 camera. eh. Meron akong 7650. Yung nag-slide. Oo, ata. Oo, tama. 7650. Konti pa. 2002. Pag bumibili tayong DVD, VCD. Kasi pare-parehas kami ni Tado ng pager nun, eh, index yung sa amin, tapos ikaw naka-easy call ka na yellow eh. Ako Hindi, naka-script ano sa akin, Ano yung yellow na? Jazz page yung sa blue Yeah. sa akin. Hindi mo nagka-yellow ka eh, naalala ko eh. Dalawa yun eh, Beeper 150. Yung ba yung yellow? Black ata yun sa akin eh. Sino Tapos may yellow? blue yung Beeper, ano ko yung sunod na Yung Beeper. ko. pinipager ka ng mga abangers. Pinabalikan mo. Jazz page. Ayoko nung pager noon kasi parang Ay, pwede Angel, kang tawagan mo ako. kulitin ng kulitin. Parang may Kasi- tao, parang 100 pages yung 100? Oo. Sabi ko, As in, magnet ka tas talaga parang ng ano. wrong spelling, wrong, kasi di ba may magta-type, tas kakausapin mo sa telepono. Hindi, Tas meron minsan ka na mali-mali. type, tapos Yeah, mapakinggan mo yung voice call nila. Meron din ganong feature. Hindi ko na na-try yun. Ah. Ako yung debasa talaga. Meron dito, yung Magnetic Hill, yung di ko makalimutan na episode kasi sa TV ko napanood, hindi sa YouTube. Wala sa YouTube ata, no? Yung may sa ilang Cavite panel tayo. Oo. Yung Magnetic Hill, at saka yung... Sa Cavite tayo nun, di ba? Hindi, LB. LB yun. Ano ba yun? Yung may, ano yung lake, na bumubula na lake. Yung parang putik na bumubula. So parang hot spring. Hot spring na bumubula, putik. Marami kasi sa Marami Los akong absent din Baños. eh. Oo. Kaka, ano? Hindi, kasi 38 episodes yun, so ang dami rin yung Nakadugit. pinuntahan nun eh. Di ba? Hindi ko na maalala. Yun nga yung Di ba, parang Beth? Ganyan din sa nag-name ako ng mga gulay. Teka lang, huwag mo sabay, huwag mo sabay. Hindi magagamit. Ayos ba, Jun? Yung back in the days. Kwenta mo, Jun, yung buhay mo doon. Huwag ka na naman yun. Si Jun. Huwag yung tularan si Jun. Well, tularan ka ba nila? Kasi nag-ano ka naman eh.
Nagbago. Ka naman, Tsaka nagbago ka. ngayon, baka ano na yung medical cannabis bill. Baka nasa... Hindi naman medical. Anong tawag doon? Ano yung for fun? Recreational. Recreational. Ano naman? Recreational cannabis ba? Kaso yun, di ba parang sa kidney Casual. nga yung concern ni ano. Kaya ka Kidney? pinapa... Ano ba sa kidney yung Hindi, cannabis? parang siya. Basta Sa alak yan eh. Oo, baka kasi Kombinasyon uminom din kasi. siya. Kombinasyon. Ano yung buhay mo noon? Hapon, gabi, nasa Cubao X ka. Wala pang Cubao X doon. Nasa ano ka, saan ka nang umiinom? Saan tayo nun, direct? Sa Big burger Sky? machine. Big Sky. Big Sky. tayo. Big Sky, Big oh. Sky tayo. Tapos ano oras ka natutulog? Inka. Inka tayo. Inga. May mga Di ba sa Inka doon nga kami natutulog ni Tado? Kaya nga, Ano, iinom lang kami, tapos... ikwento mo ang day in the life of Jun Sabayton of 25 years ago. Oo, 25 years Kasi ago. yung Stowner, maraming mga iba dyan na... Ayan, kayo lang di kasama ko. Hindi, kasi naaliw sila. Ano yung ano nyo na, paano kayo Ikaw na magkwento na. Hindi ko na nga, ikaw ang magsabi kasi baka sabihin mo, invento ako eh. Wala lang. Ganun. Ikaw yung ano yung makulay ang buhay yung Tama. kabataan eh. Di ba Ito muna, galing kay Pero pa iRobot. tayo ginawa, di ba? Ha? Kung sa TV na panood, yung pumunta sila sa lumang bahay, tapos nagpiano si Erning, pinuna ni Tado, ay, may hidden talent ka pala, Erning. Sige, tago mo na lang. Taal yan, di ba? Taal. Taal Taal. Town. Taal Town. Oo. Oo. Yung may lola na nagpo-piano. Doon sa may lumang bahay. Tama. Pumunta ba ako? Ando ka, may picture kayo. May picture kayo. May picture tayo. Ito, yung picture. Oh. Tsaka alam mo, hindi natin na-retrieve yung ikaw nag-direct, basta tayo ginagawang artista dito. Alin yan? Manic Pop Thrill. Oo nga, konti Parang lang yung mayroon natira konti nun. lang natira dun sa social media. Dun sa yung how to make a film Ah. director, ako doon, ikaw yung assistant ko, di ba? Parang Ah. bading-bading na director. Action! Yung babanggain yung mga gulay. Di ba yun yun? Yun, Yung isang oo. episode yun. Ano maalala Oo. yun, ha? Sa ano yun? Doon sa kila Dick sinimulan, tapos meron ding scene Oo, doon kila... Cubao. Sa Cubao. Oo. Malaking episode yun. Ang naalala ko lang, parang may mga dugo-dugo tayo. Masipag pa tayo, nung bata pa tayo. Ah. Ngayon, ito na yun. Diba? Ito na yung Ano peak. ba yun, Jen? Hindi nag-ano. Hindi nag-ano. Pag pinanood ba na lang siguro? Season 1. Ilan? Yung iba nga, pag pinapanood ko, talaga ginawa ko to. Ganun na eh. Ah. Yung may mga gulay akong hinahawakan, parang pinost mo, hindi ko na talaga maalala yon. Pinapakita ni Jacob kay baby. Tapos parang sabi ko, hindi ko talaga maalala yan. Ako rin, hindi ko matanda kung saan nga yung ibang location na eh. Hindi ko na maalala. Ang susi niyan, pag umabot na ako dun sa pag-retrieve galing sa source tape, yun. Ay. Lahat yan ma-unlock. Pero nandyan. Nandyan. So, I dapat umabot ako dun. Yun yung goal. Ma-digitize lahat yung bahul ng mga tape. Kasi hindi lang Strange Brew eh. Pati lahat ng mga furball na nasa akin yung tape. Mga music video. Lahat yan historical document na eh. Iba na yung itsura ng mga kalsada eh. Strange Blue kompleto. At tingin ko kompleto. May isang tape atang nawawala. Kasi doon yung plug na ginamit sa Sana yung sinihan. Manic Pop Thrill pa, Hindi no? na nabalik sa akin. Na kay direct. Wala eh. Wala sa akin. kahit isa. Wala. Kailangan yung Manic Pop Thrill at saka ibang mga show mapuntahan sa Antipolo. Sa Tingin ko Antipolo. wala na rin yun doon. malaking chance wala na. Buong NU Yun si Marcos may... na station na yon, Wala na. maliban sa Strange Brew, lost media na, basically lost media na. Merong few na nakapag record sa VHS, kaya merong few na clips sa internet But ng do you Manic think Pop Thrill. tapon na yun? Yung mga Yung mga source master noon nandun sa Antipolo, sa TOC, kaso iba na yung may-ari ng franchise, di ba? So, hindi ko alam kung ano nangyari sa mga tapes na Pinatungan yan. na nila yung mga tape na yun, recycle. Pwede. Pero, yun ang holy grail. Kasi, napaka-importante ng mga nandun. Dahil, mga concert yun naman kung sino-sino mga banda na... May ginawa pa tayo direct interview lang sila, ano? Yan, isa pa yan. Oo, nasa iyo. Wala, nasa Furball yan dapat. Kunin na natin yan. Yang Sound Buzz 2000 Ah. na docu. Mga... Tapos direct, pwede natin Verbal yun. yan i-digitize. Tapos yung mga buong tape na yan, ibibigay natin sa Philippine Film Archive. I-donate tapos doon na nila i-ano. Sa YouTube pa lang eh. Hindi, doon na nila ilalagay. Meron silang storage na maalagaan yung mga tape. Ang take ko, mga 3 ganun. Yun, yung lalagyan ng Muji na yun. Mga 3 ganyan. Ay, isang ganyan, siguro mga 200 din yan, di ba? Oo, marami. Mga 3 ganyan. Plus VHS pa. Plus VCD.
VCD, meron din ako na backup doon. Meron din ng mga V8. Padala ko sa iyo VHS. yung link na ginagamit namin na pwede nang diretso na sa computer. Hard drive, meron. Pero ang mahirap hanapin yung player. Naka-backup maliban sa 3. May 3 hard drive ako hindi mapagana. Alam nyo ba ang hard drive na diplato? Nag-expire, may lifespan siya. Kaya parang hindi na gumana yung Yung sa mga akin. solid state drive na ililipat nyo na dapat sa ganun. Kasi mas pang matagal. Hindi na siya na binabasa eh. Really? Kasi yung mga Kasi hindi natin, yung mga kasi moving parts eh. umiikot. Oo. Pag ginagamit sa PB5 ng mga malalaki, Pero merong mga nakakapag-retrieve niya, medyo sobra lang mahal. Pero ikaw naman May yan. nagsabi dito, nung nag-freshman daw siya sa LB, hinanap daw niya yung magnetic hill at saka yung kung saan tayo Maraming nag-shoot. ganyan. Maraming nagsabi sa amin ni Tado niyan na hinanap talaga nila yung magnetic hill. Pero sikat yun eh. Di ba sa Oo, mga sikat taga-LB? yun eh. meron din nun sa Cavite. Ang alam. Tsaka meron din Maliban nagsabi sa LB, dito, si Benigno pa rin. Oo. Pwede po ba kayong mag-produce ng concert para sa first year celebration? Hindi nga siguro to aabot na 1 taon eh. Medyo panoorin nyo na, namnamin nyo na, medyo patapos na to. Parang next year, ang sasabihin nyo naman, Sir, kailan babalik Ang ang MMK. MMK? Kailan nyo ba... Tulungan nyo kami maghanap ng sponsor. Hindi, Yun lang yun. panoorin nyo lang. Huwag lang yung ganyan na ano. Anong buwan ba nag-start tayo sa Strange Brew? September ba yun? Hindi ko maalala anong month ng 2000. Hindi ko matandaan. Because I don't know what our anniversary month Hindi ko rin alam. is eh. Siguro, medyo deep dive kasi hahanapin siguro yung mga Yung sa internet eh. Yung sa atin. email, sa hotmail siguro. Baka yung 5110 ko, buhay pa. Parang Pero, napanood ko. May nag-upload. Tapos kinuha ko yung O kaso ilan lang message yun? Sa Oo Barlores. oo. 12 lang ata, 20. Tama. Tapos buburahin mo, ano? Oo. Si Diego nag-upload. Email pa siguro. Hindi ata si Jay. Email. Parang may ibang tao. Ganda, dalawang usapay naririnig yun. Wala na. Teka, merong, may nag-email dun sa business email natin, nagpapapromote ng kanta. Eh, hindi kami nagpo-promote ng kanta dun para sa mga sponsor to. So, hindi ko mapopromote yung kanta mo, pero ito yung link. Okay? At saka meron pang isa, fan from Strange Brew Days, patulong lang po ako i-promote ang site. Site siya for almost all events happening dito sa Pilipinas. Hindi ito sponsor, pero nag-ambag naman siya para sa Hindi ba 2,000? cat food. Ito yung link. Ang sinasabi sa akin ni RA ever since I can remember is 2001. Hindi ba 2,000 tayo nagsimula sa NU? 2001. 2001, sabi ni 2001 RA. tayo umere, pero parang tumatawid yata yun. Hindi 2000. 1 talaga, 2001. Kasi merong Hindi concert tumawid. yan. 2001, A Space Odyssey. Ako si June Red. Ako si Dragon. Tawagin niyo akong Regla Boy. Ako si Bart. Sila ang magtuturo sa inyo kung paano gumawa ng isang matinding indie film. Abangan yan sa matinding episode ng Word of the Lord.